Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil binibigyan pa niya ako ng kalakasan para magbasa ng Bible at maintindihan yung mga nakasulat dito sa mga sinasabi niya sa 4 Gospels. At pati na rin sa mga nakasulat sa Old Testament. So naiintindihan na natin lahat. Natutuwa ako at nagpapasalamat kay Jesus Christ sa pagmamahal niya sa atin. Dahil kung hindi niya tayo mahal, hindi niya sa atin ipapaintindi kung ano man yung mga sinasabi niya dito sa 4 Gospels, pati na rin sa mga epistles, sa Book of Acts, sa Book of Revelation, pati na rin yung sa Old Testament. Para sa atin lahat itong Bible na to. Yung mga nakasulat dito para sa atin lahat. Nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ at Almighty Father dahil ang daming nag-share ng Word of God sa internet. Madaming nag-share ng kabutihan ni Jesus Christ at ang kanyang muling pagbabalik. Ang kanyang second coming. Marami ang nag-share. Napapanood ko sa Facebook. So, nag-share yung mga tao doon about kay Jesus Christ. Saka kay Almighty Father. Natutuwa si Almighty Father pag siya ang ating itinataas. Dahil matagal na siyang humihingi ng pagmamahal sa atin, napansinin natin siya. Dahil ang power ng tatay natin ay napakalaki ng power ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ. At para sa atin yon, ibinibigay niya sa atin yon. Yun ang ating inheritance. Ang makasama sila in heaven. Hindi madamot yung tatay natin. Tsaka si Jesus Christ. Kaya ang dami niyang pinapadala ng mga prophets, ang dami niyang pinapadala ng mga magtuturo sa atin. Na ang ginagawa naman ng mga hindi naniniwala kay Almighty Father at saka kay Jesus, ang ginagawa na pinapatay nila. Pero huwag tayo mag-aalala, magpapadala pa rin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, ng mga tao na tutulong sa atin. Hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ. Yung huling ipapadala ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ na prophet ay nasa Book of Revelation, di ba? Yung dalawang tao na anointed by the Almighty Father, sila yung dalawang olive tree na nababanggit din sa Old Testament. So, nasa prophecy sa Old Testament, nasa prophecy rin sa Book of Revelation. Last time, no? Ano bang binasa natin last time? Mark chapter 7 and chapter 8. So ngayon ang babasahin naman natin. Mark chapter 8 and chapter 9 pala kahapon. So ngayon ang babasahin naman natin ay itong Matthew. Babalik tayo sa Matthew chapter 17. Pero kung ano naman ang nakalagay sa Mark, yun din ang mababasa natin dito sa Matthew. Kaya lang ginawang 4 gospel writers kasi ulitin ko na naman, testimony ang mga ito. 'Di ba? Kailangan ng dalawang magte-testify. Ngayon, hindi lang dalawa ang nag-testify, kundi 4 sila, si Matthew, Mark, Luke, and
John. So, kinompile ni Matthew tsaka ni Luke yung kanilang mga taong mga in-interview. Tapos, itong si Matthew, yung first-hand experience niya, yung nakita niya na ginawa ni Jesus, pati na rin si John. So, ang pinag-uusapan natin dito sa sa Mark chapter 8 and chapter 9 is yung pagpapakain ng 4,000. So, bago yung 4,000 pakain siya, it's 5,000, di ba? Na hindi pa kasama yung mga babae at bata. Dito naman, nagpakain siya ng 4,000. Hindi pa rin kasama yung mga babae at bata sa bilang. So, sapat si Jesus para sa atin lahat. Siya ang ating bread of life. Ito ang message ng feeding of the people. Na kahit gaano kadami, sapat siya para sa atin. Yung power niya, yung pagmamahal niya, sapat. At sobra-sobra pa. Ganon din si Almighty Father sa atin. At makikita rin natin dito na nag-transfigure si Jesus Christ sa Mark chapter 9. So, mababasa rin din natin ito sa Matthew chapter 17. Pero bago yung Matthew chapter 17, sa Matthew chapter 16 is kapareho din ang nasa Matthew chapter 8 and chapter 9. Yung tungkol sa yeast of the Pharisees and Sadducees and scribes. Yun yung hypocrisy, yung teachings na nagsasalita sila ng kunyari ay para sa ikabubuti ng tao. Sa panglabas na kaanyo, mabuti sila. Sa gusto nilang tratuhin sila ng maayos. Pero yung kaloob-looban naman nila, yung puso nila ay hindi naayon sa gusto ni Almighty Father. At pakikita rin natin dito na ni-rebuke ni Jesus Christ si Peter. Dahil yung isip lang ni Peter ay para sa mundo na to. Nung time na to, nung hindi pa siya nagmamatured as follower of Jesus. So dito na tayo sa Matthew chapter 17. Kahit na ni-rebuke ni Jesus Christ si Peter, sabi niya kay Peter, di ba, "Get thee behind me, Satan." Sabi niya kay Peter. Pero isinama pa rin ni Jesus Christ si Peter. Tsaka si James and John. Basahin natin, no? Matthew chapter 17. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James. So, after 6 days na, yung binabanggit dito, after 6 days or less than a week pa, nung nirebuke niya si Peter. So, after nun, isinama pa rin niya si Peter. And led them up a high mountain by themselves. Sa mataas na bundok sila nagpunta. Silang apat. May reason si Jesus kung bakit si Peter, James, and John ang isinama niya. Alam natin na kahit 12 apostles sila na pinili ni Jesus Christ, na ibinigay ni Almighty Father kay Jesus Christ, iba-iba yung level ng kanilang faith, iba-iba rin yung kanilang ugali. Yung mga apostles. Pero itong si Peter, ang trabaho niya ay mangingisda. Pati na rin si James and John. So, hindi ni Jesus pinili yung ito, mataas ang pinag-aralan nito. Itong isasama ko sa mga lakad ko. Hindi. Kundi pantay-pantay sila. Pero ang isinama ni Jesus lagi ay yung mga fisherman. Na si Peter, James, and John.
Si Andrew, na kahit kapatid ni Peter, hindi isinama ni Jesus. Hindi natin alam kung bakit, kung ano ang reason ni Jesus. So, nagpunta sila sa high mountain. There, he was transfigured before them. Nag-iba ang itsura ni Jesus. His face shone like the sun. And his clothes became as white as the light. Nagningning si Jesus, yung kanyang face, at saka yung kanyang damit, napakalinis ang itsura. Naging puting-puti na maliwanag. So, nung time na to, na nagpipray si Jesus nito, nag-transfigure siya. Just then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. So, nakita ni Peter, James, and John si Moses and Elijah na nakikipag-usap kay Jesus. So, ang pinag-uusapan ni Moses, ni Elijah, at saka ni Jesus, ay yung maiko-crucify si Jesus at ang kanyang pagbabalik sa heaven. Kung ano ang mangyayari. Yun ang pinag-uusapan ni Moses, Elijah, and Jesus. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. So si Peter, hindi niya alam yung kanyang sinasabi, nagulat siya at natakot. So hindi niya alam kung ano ang kanyang mga sasabihin. Kaya ang nasabi na lang niya, magtatayo siya ng tulugan, pa isa para kay Jesus, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah. Hindi niya kasi alam kung yung kanyang mga sinasabi minsan. Hindi niya napipigil yung bibig niya na magsalita. Minsan, si Peter. While he was still speaking, habang nagsasalita pa si Peter, no? Mahaba magsalita si Peter. A bright cloud covered them. So, mayroong maliwanag na ulap na pumaloob sa kanila. Na nag-envelope sa kanila na clouds. And a voice from the cloud said, This is my son whom I love. Ito ang aking anak na mahal ko. With him I am well pleased. Natutuwa ako sa kanya. Listen to him, sabi ni Almighty Father. Makinig kayo sa kanya. So, ang kinakausap dito ni Almighty Father, nung time na to na I see Peter, James, and John. Tapos, ikwinento naman ni Peter, James, and John itong nangyari na to after ni Jesus Christ mag-resurrect from the dead. Ikwinento na niya sa iba pang mga disciples para malaman din ng mga disciples kung ano nangyari. Kasi di ba 3 lang silang kasama. So yung the rest na iwan. Ang ginagawa ng the rest, hindi sila nagpapapetiks-petiks, no? Nag-share din sila ng good news, and at the same time magpapagaling sila ng mga may sakit. So, makikita natin si Jesus, hindi siya na humihinto sa kakatrabaho. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, hindi siya, si Almighty Father, lagi nagtatrabaho, kaya siya, nagtatrabaho din siya lagi. Hindi siya humihinto. When the disciples heard this, they fell face down to the ground, terrified. So, natakot si James, Peter, and John. But Jesus came and touched them. Get up, he said. Sabi ni Jesus, tumayo kayo. Don't be afraid. Huwag kayo matakot. When they looked up, they saw no one except Jesus. Nung tumingin na sila, nung tumingala na sila, ang nakita na lang nila, mag-isa ay si Jesus. After they were coming down the mountain, Jesus instructed them, Don't tell anyone what you have seen until the Son of Man has been raised from the dead. Huwag niyong ipagsasabi kahit kanino ang nakita ninyo hanggat hindi pa na-erased from the dead ang Son of Man. So si Jesus yung tinutukoy niya yung sarili niya na hanggat hindi pa siya nabubuhay magmuli, hindi nila dapat ikwento to kahit kanino.
the disciples asked him, "Why then do the teachers of the law say that Elijah must come?" Bakit sabi ng mga scribes or yung mga experts of the law or yung mga lawyers or attorney, sinasabi nila na si Elijah muna ang mauuna? Kasi nga, narinig nila si Almighty Father nagsabi, "This is my son whom I love, with him I am well pleased, listen to him." So narinig yun ni James, John at saka ni Peter. Kaya ngayon, yung tatlo, nagtanong ngayon kay Jesus, "Why then do the teachers of the law say that Elijah must come first?" Tinanong nila si Jesus. Jesus replied, no, ang kausap niya rito, yung tatlong apostles niya, "To be assured, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come and they did not recognize him." So ang tinutukoy ni Jesus Christ ay si John the Baptist. "But have done to him everything they wished." Ginawa nila lahat ang gusto nilang mangyari kay John the Baptist. Kasi kaya Elijah, si John the Baptist, in the form of Elijah, na prophet din, no? Si John the Baptist. "In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands." Ganon din ang mangyayari sa Son of Man, sabi ni Jesus. Ganon din ang mangyayari sa kanya. Magsasuffer din siya sa kamay ng mga tao na hindi nakakakilala sa kanya. Sabi ni Jesus, then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. So naintindihan na ng three apostles na ang tinutukoy ni Jesus Christ ay si John the Baptist na pinugutan ng ulo. Pinapugutan ng ulo ni Herod the Tetrarch or Herod Antipas. Kaya pinapugutan ng ulo si John the Baptist. Alam naman natin, di ba, na pinagsasabihan niya si Herod na bakit niya pinakasalan yung asawa ng kanyang kapatid. Hindi yun lawful. Ayaw yun ni Almighty Father. Hindi yung katanggap-tanggap kay Almighty Father. Dahil buhay pa yung kapatid ni Herod, kinuha na niya agad yung babae para maging asawa niya. Kaya hindi sila nagkaanak. Kasi nasa law yun, na pag kinuha mo yung, binastos mo yung kapatid mo, kinuha mo yung asawa, hindi kayo magkakaanak. Nakalagay yun sa law. No? Pakibasa, nasa Leviticus. Kaya ang nagsayaw ay si Salome. Yung anak ni Herodias kay Philip, Herod Philip, na kapatid ni Herod the Tetrarch or Herod Antipas. So may demon possessed din, ano? Yung si Herodias. Tsaka yung kanyang anak. Nahawa sa kanya. Hindi ko maisip, no? Hawak-hawak, pinapagutan ng ulo si John the Baptist, tapos ilalagay sa platter, hawak-hawak ngayon ni Salome, ipepresent niya ngayon sa nanay niya. Hindi siya natakot, no? Kung kayo kaya, di ba matatakot kayo? Ba't nyo gagawin yun? So, wala yun sa, hindi yun maka-Diyos. Murder yung ginawa nila. Pinapatay nila si John the Baptist dahil nagsasabi ng totoo. Dahil pinapakita or pinagsasabihan sila na masama ang kanilang ginawa. So si Jesus din, kaya siya pinatay ng mga Jewish priests, ng mga Roman soldiers, dahil sa nagsasabi si Jesus ng katotohanan. Naiirita yung demon sa mga Jewish priests and scribes. At pati na rin, nahawa na rin ang lahat ng tao. Ang daming nagsabi kay Jesus na ipako si Jesus. Ang daming tao. Ang daming tao napakain ni Jesus, no? 5,000.
men lang yon, 4,000 men lang din yon, hindi pa kasama yung babae at lalaki. Pero, yung mga nandun, kasali rin sila sa sumigaw na gusto nilang ipapako si Jesus Christ. Balik na dito na sa verse 14. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. So, nakita ni Jesus, no? Na-meet na niya yung iba pang mga apostles niya. Ngayon, nagkakagulo. Dito nabasa naman natin sa Mark, di ba? Na nagkakagulo yung mga tao at biglang nagtakbuhan nung makita si Jesus Christ. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Hindi ito mapagaling ng mga disciples ni Jesus. Kaya kay Jesus lumapit yung tatay. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Dinala ko siya sa iyong mga disciples, pero hindi siya mapagaling. Kinukumbulsyon yung bata, nagsiseizure. You unbelieving and perverse generation, sabi ni Jesus. Jesus replied, how long shall I stay with you? Hanggang kailan ako ba mag-stay sa inyo para turuan kayo? How long shall I put up with you? Hanggang kailan ba ako makakatiis sa inyo? Bring the boy here to me, sabi ni Jesus. Dali niyo sa akin yung batang lalaki. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed at the moment. So, nung si Jesus ang nagpagaling sa bata, nirebuke niya yung evil spirit, yung demon, at lumabas yon sa bata. Nakita natin no, sa Mark na kinumbulsyon muna yung bata at nag-shriek yung bata. Tapos lumabas yung demon sa katawan niya. And he was healed at that moment. Gumaling agad yung bata. Pero yung mga disciples niya, hindi mapagaling yun. And then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? So in private, nakipag-usap, no? Nung wala nang mga tao, nakipag-usap yung mga apostles kay Jesus. Bakit hindi namin mapagaling, hindi namin ma-drive out yung demon sa katawan ng bata na yon? Jesus replied, or he replied, because you have so little faith. Kaya nga nabanggit natin kanina, di ba, na yung mga apostles ni Jesus Christ or disciples, kahit na pantay-pantay sila, na apostle sila, yung faith nila, iba-iba ang level. Parang tayo, as Christians, kahit Christian tayo, follower tayo ni Christ, yung faith natin, iba-iba pa rin ang level. So, dapat maging kagaya tayo ni Jesus. Paano tayo magiging kagaya ni Jesus? Magpe-pray tayo at magbabasa ng Bible. Ipa-practice natin yung mga natutunan natin na tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Walang magiging imposible sa atin, sabi ni Jesus Christ, kung may pananampalataya kayo, na kahit kung yung pananampalataya nyo ay kasing liit lang ng mustard seed, lumalaki yun. So kung mayroon tayong pananampalataya na maliit, pwedeng lumaki yun. Paano lalaki yung ating pananampalataya? Ipapractice natin yung turo sa atin ni Jesus Christ. Para lumaki yung seed na small seed na lalaki yun. At pag lumaki yung pananampalataya natin, wala na magiging imposible para sa atin dahil ang kasakasama natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Hindi na magiging imposible sa atin ang lahat. Kasi si Jesus Christ, sa Kanya manggagaling lahat. Sa tulong ng Holy Spirit. Magkakaroon tayo ng lakas ng loob. Magiging matured Christians tayo. Mag-iiba yung pananaw natin sa buhay.
At lalo tayo mapapalapit kay Almighty Father. Pag napalapit tayo kay Almighty Father, malalaman natin yung puso niya. Malalaman natin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Mababago tayo. Hindi tayo gaya ng dati. When they came together in Galilee, he said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men." Nung magkakasama na sila sa Galilee, yung Galilee, no, sakop niya ang Nazareth. He said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men." So, ibibigay siya sa mga kamay ng mga lalaki o huhulihin siya. They will kill him, papatayin siya, at on the third day, he will be raised to life. On the third day, mabubuhay siya muli, si Jesus Christ. And the disciples were filled with grief. So, nagbigay na naman ng warning si Jesus, no, na siya ay huhulihin at papatayin. Pero on the third day, mabubuhay siya. Ngayon, yung kanyang mga disciples ay nalungkot. Yun tayo sa verse 24. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" So yung temple tax, ito yung bayad or offering para panglinis ng temple. Di ba may mga naglilinis doon? Walang mga sweldo yon. So, doon na pupunta yung temple tax. So, si Peter ang itinanong. Tinanong ng mga kolektor. So, ang tax ay 2 drachma. Ang sagot ni Peter, yes, he does. Nung tinatanong siya kung nagbabayad ba ng temple tax si Jesus, ang sagot ni Peter, yes, he does. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. Hindi pa man nagsasalita si Peter about sa temple tax. Alam nga ni Jesus kung ano ang nangyari kay Simon Peter, kung ano ang tinanong sa kanya. Nakalagay dito, di ba? Ang galing ni Jesus, oh. Kasi nga powerful si Jesus. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. So, nanguna na si Jesus nagsabi sa inunahan na niya si Peter. Oh. Ni Jesus, ng ating Lord, "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes, from their own children or from others?" "From others," Peter answered. Naintindihan niyo ba to? From whom do the kings of the earth collect duty and taxes, from their own children or from others? Paghingi, kung yung mga kings of the earth, yung mga hari at reyna dito sa mundo, kung nagko-collect sila ng tax, sino bang hinihinga nila ng tax? Yung anak ba nila o ibang tao ang hinihinga nila ng tax? Ang sagot ni Peter, from others. So, yung mga kings, hindi nila hihingan ng tax yung anak nila. Kasi ang manghingi sila ng tax sa ibang mga tao. So, tama ang sagot ni Peter. Tapos ang sagot ni Jesus, "Then the children are exempt." So, yung mga anak ng king ay hindi na kailangan magbayad ng tax. Sabi ni Jesus, kasi nga, si Jesus ay anak ni Almighty Father. Kaya hindi na siya kailangan magbayad ng tax. Kaya exempted siya, sabi ni Jesus. Jesus said to him, "Then the children are exempted." Jesus said to him, "But, so that we may not cause offense," para hindi natin masaktan ang mga tao or magkaroon pa ng issue, mapahaba ang usapin, ganito ang gawin mo, go to the lake and throw out your line. Pumunta ka sa lake, mag-fishing ka. Take the first fish you catch.
Kunin mo ang unang isda na mahuhuli mo. Buksan mo ang bibig nito and open its mouth and you will find a 4 drachma coin. Pag binuksan mo ang bibig nito, makakakuha ka ng 4 drachma coin. So, ang temple tax ay 2 drachma lang, diba? So, ang makikuha ni Simon Peter is 4 drachma. Kaya 4 drachma, take it and give it to them for my tax and yours. So, tax mo, Peter, magbayad rin ng tax mo. 2 drachma sa'yo, 2 drachma din sa akin. Kaya 4 drachma ang makukuha mo sa fish. Sabi ni Jesus. So, ngayon walang temple tax na, no? Or wala na kayong congregation tax. Hindi na rin nangingi ang government ng tax sa mga religious organization. Alam niyo na yung kasunod na sasabihin ko pa. Gusto ko lang nang ikwento, no? Alam niyo ba kung saan galing yung tithes? Numbers chapter 18 verse 21 up to 32. I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. So yung tithes sa mga Levites, no? Inugutos ni Almighty Father yon. Inheritance nila yon. Kasi nga, hindi sila makakakuha ng parte ng lupa sa Israel. Kaya yung tithes na ang kanilang magiging ikakabuhay, yun ang makakatulong sa kanila. Kasi yung lupain ng Israel na ibibigay ni Almighty Father nung time na to sa mga galing sa Egypt. Siyempre na-travel sila from Egypt to the land of milk and honey. Hindi na makakakuha ng inheritance na land yung mga anak ni Levi or Levites. Kaya yung tithes para sa kanila, inheritance nila yon. Okay, alam niyo na yung tithes. Wala silang magiging pag-aaring lupain. Wala silang magiging pwesto sa Israel. I give, dito sa verse 24, no? I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to the Lord. This is why I said concerning them, they will have no inheritance among Israelites. So, yun yung tithes. Okay? So, bakit kayo nangingi ng tithes? Levites ba kayo? Levites ba kayo? Ba't kayo nangingi ng tithes? Hindi, yun ang utos sa amin ng pinag-aralan namin. O utos yun. So, kung utos yun ang pinag-aralan sa inyo? Human tradition. No. Hindi yun utos ni Almighty Father. Human tradition yun. Kasi yung Levites, sila ang high priest. So, kung ang Levites ang high priest, sa ngayon ang high priest natin, si Jesus Christ, saan tayo magbibigay ngayon ng ating blessings? Kay Jesus Christ. Hindi lang 10% ang ibibigay natin kay Jesus Christ, kundi ang buong pagkatao natin. I-deny natin ang sarili natin. Yun ang utos sa atin ni Jesus Christ. Walang binanggit si Jesus Christ na tithes. Kaya nga, di ba si Peter, hindi siya nanghingi ng tithes. Kung may mag-o-offer siya, si Paul, kung nabasa ninyo, no? Sa epistle ni Paul, sa mga letters ni Paul, may mga tumutulong sa kanya, pero hindi tithes yon. Offering lang. Kung may magbigay, thank you. Kung wala, thank you rin. Ganun yun. Kaya, huwag nyo ipagsiksikan yung tithes nyo kasi hindi naman kayo Levites.
Kasi yung Levites, wala silang pag-aaring lupain. Yung leader ninyo may pag-aaring lupain yan, di ba? Ang laki ng bahay ng leader ninyo. May lupa sila. Ang laki ng, ano nila ng bahay nila, di ba? At saka tayo, body of Christ tayo ang church. So, bawat isa sa atin may kanya-kanyang role. May role dyan na nagiging usheret sila. May role dyan na sila yung preacher. May role dyan na sila yung kumakanta. So, yung mga tao na yun, hindi na yun, yung kanilang talent, yung kanilang effort, yun ang kanilang ibinibigay kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ. Higit pa yon sa tithes. Ngayon, i-add ko lang pag may nagpapagawa ng building sa inyo, ng congregation ninyo na building ninyo, nanghihingi kayo sa member ninyo ng o isang poste sa'yo gumaganon, may narinig ako. Sister, yung isang poste, ikaw na ang gumastos niyan. Ikaw na sister, tatanggapin naman ng isang sister. Maliban doon sa poste na yun, manghingi pa kayo ng tithes doon sa tao. At saka manghingi pa kayo ng offering. Hanggang kailan? Hanggang kailan matatapos yon? Hiningan nyo na nga ng poste, sa'yo, naiintindihan niya ba yung poste? Ang value ng poste ng isang building, ibig sabihin, yung sister ang magbabayad. Yung pagpapagawa ng isang poste na yun para mabuo yung congregation. So, kanya-kanya silang offering. Tapos nun, para sa building fund. After sa building fund, meron pang tithes and offering. Tapos merong men's ministry, women's ministry, children's ministry. Tapos meron pang offering para sa kung saan. Madami, no? Walang ganun pinag-uutos si Jesus Christ. Kaya ibang mga tao na stumble sila, umaayaw na silang umattend or sumali sa congregation or umattend ng church gathering dahil doon. Yung iba naman, inililista, parang may bank book sila, o nagbigay ka ba ng tithes mo? At hindi ka pa nagbibigay ng tithes mo, Tapos, yung bank book na yun, ipapakita sa'yo kung magkano ng pera na bigay mo. Pero hindi mo pwede i-withdraw yun. Nandun lang daw yun sa nakasulat lang daw sa papel. Nakasulat lang sa libro daw. So yung tithes, ipinangtutulong yun sa mga leader, and at the same time, ipinangtutulong din yun sa mga taong nangangailangan ng tulong. Alam na natin kung ano yung tithes. Pangtulong ito sa mga taong nangangailangan. At para na rin sa mga Levites na wala silang inheritance na lupa. Pumunta naman dito sa Matthew chapter 18. Nagtalo-talo ngayon tong mga apostles. Sa Matthew chapter 18, at that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the little child to him and placed the child among them. So yung little child, vulnerable to.
innocent, nangangailangan ng protection. And he said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Dapat maging parang bata tayo para makapasok tayo sa heaven. Ano ba ibig sabihin ng para maging bata? Isip bata ba? Hindi. Little child, ang little child kasi trustful sa kanyang parent or sa kanyang nag-aalaga sa kanya. Kaya dapat tayong mag-trust sa tatay natin na para tayong mga bata na kung may kailangan tayo, hihingin natin sa tatay natin, magpapakumbaba tayo. Kasi mga little child, mga unassuming to, mga inosente to. Hindi lang child, no? Kundi little child. So, sa lahat ng version, nakalagay, little child. Na dapat maging little child tayo, or little children. Paglalapit tayo sa tatay natin. Yung mga little children, mga bata talaga to na innocent. Innocent iba ang innocent sa ignorant. Yung ignorant, diba, kwento ko na sa'yo, ignorant, ini-ignore mo. Alam mo ng tama or alam mo na may mali. Pero binabaliwala mo yung tama o yung mali. Kaya ignorant ka. Nagiging ignorante ka. Kahit alam mo na meron, binabaliwala mo. Kaya ignorant. Ang innocent, iba naman to. Hindi mo alam. No? Unassuming ka, malinis ang isip mo. Hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa-tao mo. Kaya dapat maging little children tayo. Pag little children, di ba tanggap lahat ng mga tao? Yung mga little children, hindi sila namimili ng tao na tutulungan, na mamahalin o pagtitiwalaan. Dapat ganon din tayo. Sabi ni Jesus Christ, "Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven." Maging mapagkumbaba tayo. Para maging greatest din tayo sa heaven. "And whoever welcomes one such child in my name welcomes me." At kung sino man ang tumatanggap sa isang batang katulad nito, ay wini-welcome niya ako, tinatanggap rin niya ako. So, kung sino man ang tumatanggap sa mga vulnerable, sa mga taong nangangailangan, ay tinatanggap din si Jesus Christ. Sabi niya, balik na tayo, nabasa na rin natin to, no, sa Mark, pero ulitin natin to sa verse 6. "If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble," na magkasala, or kung meron mang iisa sa mga batang ito, sa mga maliliit na to, na ma-stumble, na magkasala o mapalayo sa akin, mas mabuti pa na yung tao na nag-cause na yun na mag-stumble sa mga little one na to ay it would be better for them to have a large millstone hung around their neck to be drowned in the depths of the sea. Mas mabuti pa na maghang ng malaking bato sa leeg at malunod sa ilalim ng dagat, sa kalaliman ng dagat. Dahil sila ang nag-cause na may stumble o magkasala ang mga inosente. Sabi ni Jesus, magtago sa kailaliman ng dagat kasi malaking responsibility mo, no? Accountable ka pag yung little ones nagkasala sila, nagawa mo. Sabi ni Jesus, accountable ka. "Woe to the world because of the things that cause people to stumble." Nakakaawa ang mundo nang dahil sa mga bagay na nakakapagpalayo sa mga tao kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Nakakaawa. "Such things must come, but woe to the person through whom they come." Dapat na mangyari ito. It will come, no? Such things must come. Pero nakakaawa yung tao na
kung sino man ang panggagalingan kung bakit magkakasala ang ibang mga tao at mapapalayo sa akin. Sabi ni Jesus, nakakalungkot ang sasapitin ng mga taong magiging cause ng stumble, ng mga taong lumalapit kay Jesus. Malaki ang kaakibat na kaparusahan sa mga tao na nag-cause na may stumble ang mga tao at hindi makalapit kay Jesus. Merong mga leaders or preachers na naging cause ng stumble ng mga tao. Kasi yung mga preachers at mga leaders, malaki ang responsibility nila dahil mananagot sila kay Almighty Father. Kung mali ang itinuturo nila, mananagot sila kay Almighty Father. Kung hindi nila sila sabi yung totoo, mananagot sila kay Almighty Father. Kung may itinatago sila tungkol sa turo ni Almighty Father at na Jesus, mananagot sila kay Jesus Christ. Kung tinitwist nila ang salita ng Diyos at na-stumble ang mga tao at na punta sa impyerno ang mga tao, malaki ang responsibility ng mga leaders na yon, ng mga false leaders na yon, false prophets, mga sinungaling na gumagawa o nag-iimbento ng mga wala naman sa Bible pero iniimbento nila para lang makakalap sila ng bakit sila nagsisinungaling. Para i-patronize sila ng tao, para panoorin sila ng tao, para puntahan sila ng tao, para magbigay sa kanila ang tao. If your hand or your foot causes you to stumble, kung yung kamay mo o yung paa mo ang naging dahilan para magkasala ka, cut it off and throw it away. Putulin mo yon at itapon mo. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have 2 hands or 2 feet and be thrown into eternal fire. Mas mabuti pa na crippled ka or maimed ka kaysa naman mayroon kang 2 kamay at 2 paa pero sa impyerno ka naman mapupunta. So example ito isa pag nakulong ka. Syempre pag nakulong ka, hindi ka na makakakilos ng normal pag nakulong ka, no? Kasi hindi naman to literal na puputulin mo ang kamay mo. Or puputulin mo yung paa mo. Hindi to literal. Metaphor lang to. Kaya ba pag nakulong ka, syempre hindi ka na makakapunta sa mga bagay, sa mga lugar na gusto mong puntahan. Pag nakulong ka, hindi mo na magawa ang mga bagay na gusto mong gawin. So, mas mabuti pa na makulong ka na lang, no? At pagdusahan mo ang iyong mga kasalanan. Kaysa naman mapunta ka sa impyerno, doon ka itatapon. Kasi pag nakulong ka, nagkakaroon ka ng remorse. Nagsisisi ka sa kasalanan mo. Kahit gaano pa kadumi ang naging kasalanan natin, papatawarin tayo ni Almighty Father at ni Jesus. And if your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than to have 2 eyes and be thrown into the fire of hell. Hindi to mutilation. Ay, sabi ni Jesus, i-mutilate daw namin yung sarili namin, tatanggalin namin yung mata namin, puputulin. Hindi, metaphor nga lang to, okay? Ganon din sa mata. Kung yung mata mo ang nagiging sanhi para magkasala ka. Example, sa trabaho mo, nagkakasala ka sa trabaho mo, mas mabuti pang lumipat ka na lang ibang trabaho. Yun ang ibig sabihin dito. Kung may nagkokos ka para magkaroon ka ng kasalanan, layuan mo na, iwaksi mo na.
talikuran mo na. Kung yun ang isang bagay na nagkakasala ka, kahit sa trabaho mo, kunyari, ano ba yung trabaho na magkakasala ka? Nagkakasino ka, nasa trabaho mo sa kasino, umalis ka na lang doon. Hindi kay Almighty Father yung casino. Kung nakapunta na kayo ng casino, no? Selfish, greedy, yung mga tao doon. Pare-pareho ang spirit na makikita mo sa casino. It's greediness. Tapos pag greediness, makikita mo may ibang mga kasamang babae. Yun naman, adultery naman yun. Nakikita nyo yung cycle ng kasalanan. At doon din sa casino, nandun yung mga yung mga group na gumagawa ng hindi na ayon kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Kaya lumipat ka ng trabaho mo. Kung talagang mahal mo si Jesus tsaka si Almighty Father, you will deny yourself. Take up your cross and follow Jesus. Dito tayo sa verse 10, Matthew chapter 18 verse 10. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Huwag niyong kaiinisan, sabi ni Jesus, yung mga little ones na to, yung mga taong nangangailangan ng tulong. Huwag niyong kaiinisan, huwag niyong tatalikuran. Dahil, their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. May mga nagbabantay. Sa ating lahat. May nagbabantay sa atin lahat. At yung nagbabantay sa atin lahat, nakikita lagi ang mukha ni Almighty Father. Ibig sabihin, laging nakakausap si Almighty Father. Alam ni Almighty Father ang nangyayari. Pag tinataliktukuran natin or binabastos natin ang mga tao, lalo na yung mga vulnerable, yung mga marginalized. Sa verse 12, what do you think? If a man owns 100 sheep, and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? Sabi ni Jesus. Ano sa tingin nyo pag meron kang 100 sheep? Tapos, yung isa na naligaw, di ba ang gagawin mo, iiwan mo yung 99 na maayos, at hahanapin mo ngayon yung naligaw. And if he finds it, truly I tell you, he's happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. Masayang masaya si Almighty Father pag nahanap niya yung isang sheep na naglayas o naligaw. Masayang masaya si Almighty Father kesa sa 99 na hindi naman naligaw. Baka sabihin niyo, ay, gusto ko na rin maligaw para hanapin din ako ni Almighty Father para maging masaya si Almighty Father sa akin. Huwag ganon ang iisipin natin dahil pag ganon tayo, selfish tayo, greedy tayo, hindi tayo kay Almighty Father kung ganon ang isip natin. Kaya dapat tayo, magse-celebrate din tayo pag may isang tao na lumalapit kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So may isang soul na naman ang napapalapit kay Almighty Father kasi yun ang role natin as Christians, i-share natin sa mga tao ang salita ng Diyos. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Ayaw ni Almighty Father na may mawala kahit isa man sa atin.
Dahil mahal tayo ni Almighty Father, kahit makasalanan tayo, tanggap niya tayo, basta hingi tayo ng tawad sa Kanya at maging mapagkumbaba. Ito naman sa verse 15. If your brother or sister sins, go and point out their fault. Kung meron tayong mga brothers or sisters na nagkasala, kakausapin natin. Sasabihin natin kung ano yung pagkakasala nila. Just between the two of you. Dalawa lang kayong mag-uusap. No? Huwag mo munang ipagmakaingay. Ichichismis mo, si brother, si sister, ganito ang ginawa. Dahil nagkakasala ka na chinichismis mo yung brother and sister mo, hindi ka kay Jesus kung ganon. Chichismis mo, slander yon. If they listen to you, you have won them over. Kung nakikinig sa'yo sa inyo, yung nagkasala, you have won them over. Naturuan sila ng tama, ibig sabihin. Bumalik sila. Iniba nila ang kanilang gawain. Tinalikda nila yung kanilang masamang gawain o yung kanilang kamalian. But if they will not listen, take 1 or 2 others along. Kung hindi sila makinig sa pagsasabi mo na may kasalanan sila, na may fault sila, ang gagawin mo ngayon, take 1 or 2 others along. Kukuha ka ng 2 tao o 1 tao. So that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Na nakalagay sa Deuteronomy chapter 19 verse 15. So, sa congregation niyo kung may issue kayo sa brother mo, sa sister mo, kakausapin mo na privately, 2 lang kayo. Ngayon, kung ayaw makinig, kung nakinig, okay na kayo. Pero kung ayaw makinig, kumuha ka na isa pang brother para 3 kayo na mag-uusap-usap, meron kayong witness, 2 or 3 witnesses. Na nakalagay sa Deuteronomy chapter 19 verse 15. If they still refuse to listen, tell it to the church. Kung ayaw pa rin maniwala sa kanilang mga kamalian, ayaw sundin ang na ayaw nilang gumawa ng tama at gusto pa rin nila yung mali or yung kagustuhan nilang masunod, tell it to the church. Sa lahat na ng member ng church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Dalawa lang kayo mag-uusap. Kung hindi pa rin nakinig, magiging 3 kayo o 4 na mag-uusap para may witness. Kung ayaw pa rin makinig, sa whole church nyo na, i-discuss yung kamalian ni brother or sister. Pero kung ayaw pa rin makinig, treat them as you would a pagan or a tax collector. Ano ibig sabihin ng pagan or a tax collector? Kung ayaw niya makinig, para siyang pagan or tax collector dahil yun ang gusto niya. Ang manatili sa kasalanan. Yun ang gusto ng member na yon ng church. Ang manatili sa kasalanan. Hayaan nyo na, ibig sabihin. Dahil ang daming beses nyo nang pinagsabihan, ayaw pa rin. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Di ba sinabi niya to kay Peter? Pero sinasabi rin niya sa lahat ng mga disciples niya. So ibig sabihin, hindi lang si Peter ang may power to bind on earth, or to lose, hindi lang si Peter ang may power, no? Nakakapag-bind on earth na mababound in heaven, or makaka-lose in earth na malulose din in heaven. Hindi lang si Peter, kundi tayong lahat as followers of Christ, as followers of Christ. Hindi lang si Peter ito, okay? Kasi yung iba sinasabi, hindi, si Peter ang leader, kasi siya ang sinabihan. Kasi siya ang sinabihan na whatever you bind Peter on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth, Peter will be loose in heaven. Hindi lang si Peter ang sinabihan ito. Tayong lahat as followers of Christ. Kinausap lang niya si Peter nun kasi nga,
Nakikita niyo na ba yung personality ni Peter, no? Pag babasa ba kayo ng Bible, nakikita niyo ba yung personality ni Peter? Kasi nga si Peter, ang pinakamalapit na kaugali natin. Si Peter, kaugali natin. Basta-basta lang tayo nagsasalita, hindi mo na tayo nag-iisip ng mga sinasabi natin, basta-basta tayo nagdidesisyon ng kung ano-ano. Kaya nare-rebuke siya ni Jesus. So tayo rin, pinagsasabihin tayo ni Jesus. Lahat tayo, pantay-pantay. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Sabi ni Jesus. Kung nag-agree kayo, na dalawa kayo na nagpe-pray, nag-agree kayo, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Sabi ni Jesus. So ito ay galing din sa Deuteronomy na 2 or 3 are gathered. Kasi pag 2 or 3, it's a witness. Ibig sabihin nun, pag mag-pray ka, may witness ka, i-grant ni Almighty Father yun, dahil nakikita ni Almighty Father, may witness ka. Pero kung mag-isa ka na nagpe-pray, pwede rin i-grant din ni Almighty Father yun. No? So, depende kung gusto ni Almighty Father, nasa tingin ni Almighty Father, ay makakabuti sa'yo yung request mo o hindi. Nagkakaintindihan ba tayo? Sasagot. Verse 21, then Peter came to Jesus and asked, Lord, ito na naman, si Peter na naman, di ba? So, kaya nga para tayong si Peter. Marami tayong katanungan. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Paano, Jesus? Halimbawa, teacher, Lord, may nagkasala sa akin. Ilang beses ko bang patatawarin? Sabi ni Jesus. 7 times ba? Hanggang 7. Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Hindi lang 7 times, kundi 77 times. Kasi, kung literal mong gagawin yun, bibilangin, may kasalanan si brother. Umulit na naman si brother. Naku, nakaka-20 ng kasalanan to. Pagdating mo ng sobrang dami, hindi mo na mabilang, no? So, ibig sabihin itong 77 times, kahit hindi mo na bibilangin. 70 times 7 naman sa ibang version ng Bible. Pero dito sa NIV, 77 times. Dito sa King James Version, 70 times 7. Dito naman sa NIV, 77 times. So, magkapareho rin to. Ibig sabihin, unlimited. Unlimited yung pagpabigay natin ng kapatawaran sa brothers or sisters natin. Ang hirap, no? Nakakadami ka na. Unlimited. Kasi tayo, makasalanan tayo. Unlimited din yung humingi tayong tawad kay Almighty Father at kay Jesus, yung kasalanan natin. Unlimited din ang pagpapatawad sa atin. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. So, parable na naman to, no? Yung kingdom of heaven daw ay parang isang hari na nakikipag-settle ng account. Kinukwenta niya yung utang ng kanyang mga servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. So, nung nagkakwenta siya ng utang ng kanyang mga servants, mayroong isang lalaki na may utang sa kanya ng 10,000 bags of gold. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.
So, hindi makabayad ngayon yung servant. Ang sabi ngayon ng king or ng master, ibenta mo yung mga ari-arian mo para makabayad ka. Humingi ka na rin ng tulong sa mga anak mo at saka sa asawa mo para mabayaran mo yung utang mo. Anong sabi ng servant? At this, the servant fell on his knees before him. Be patient with me. Nagmakaawa yung servant. Sabi, maging pasyensyoso po kayo sa akin. He begged, and I will pay back everything. Babayaran ko po lahat. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. So kahit na may kasalanan yung, yung utang, yung servant na malaki, ang ginawa ng master, pinatawad na siya. Kanansel na yung kanyang utang. Malaki yung utang niya, di ba? 10,000 bags of gold. So canceled na yun kasi nagmakaawa siya eh. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. So yung may nakakita siya na kapwa niya servant, may utang sa kanya ng 100 silver coins. Mas maliit kumpara sa utang niya dun sa master niya, di ba? He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me. Yung utang mo sa akin, bayaran mo. Sabi nung servant sa kapwa niya servant. Kahit na 100 silver coins lang ang utang sa kanya. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay back. So, nagmakaawa yung kanyang fellow servant sa kanya na, pwede, magbabayad naman ako utang ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. So, ang ginawa ngayon ng servant na may utang sa kanya, pinakulong niya yung may utang sa kanya. Napaka tigas ng puso nitong servant na to. Pinatawad na nga siya ng master niya, tapos yung may nag-utang naman sa kanya, hindi niya pinatawad. Pinakulong pa niya. Hanggat hindi nababayaran ng utang, ipinakulong niya. Nung bayad na, sa kanya pinapakawalan na. When the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened. So, may nagsumbong sa kanilang master na nakulong yung si brother or si sister or yung si servant na ganyan kasi nga may utang siya na hindi niya nabayaran, pinakulong siya. Nakarating sa master yun. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Yung utang mo sa akin, di ba, kinancel ko na. Bakit ang wicked mo? Napakasalbahe mo. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant? Dapat naawa ka rin sa kapwa mo servant, just as I had on you. Dahil naawa ako sa iyo, dapat naawa ka rin sa kapwa mo servant. Dahil pinatawad kita, cancel na yung utang mo. Dapat yung utang naman ng iba sa iyo, kinancel mo na rin. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. So, sa galit ng master, ipinakulong niya yung lalaking nagpakulong sa kapwa niya servant hanggat hindi nakakabayad. Tinorture, pinahirapan. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. So, papatawarin natin yung ating mga brothers and sisters na nagkasala sa atin ng sa ating taos puso. Kasi minsan may patawarin mo tapos chismis mo. Hindi ganun. Pag pinatawad mo na, wala na lahat. Cancel na lahat. Ganun yun. Kasi ganun ang ating tatay. Pag pinatawad tayo sa kasalanan natin, wala na lahat ng kasalanan natin. Gagayahin natin yung tatay natin kasi anak niya tayo. Ito rin ang tinuturo sa atin ni Jesus Christ na papatawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Cancel na lahat.
nang nagkasala sa atin, sinaktan tayo, o hindi, baka hindi, bata pa ako, sinaktan na ako, hanggang ngayon sinasaktan ako, patawarin mo. Kasi ganun ang ginawa sa atin ng tatay natin. Makasalanan tayong lahat. Lahat tayo pantay-pantay makasalanan. Walang malinis sa atin lahat. Kahit isa. Madumi tayo. Kasi kung hindi natin papatawarin ang mga nagkasala sa atin, ang gagawin sa atin, dadalhin tayo sa ikukulong, ito torture. Saan ba yung torture? Sa impyerno. Kasi meron kang anger, may hatred ka sa puso mo. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Gusto ni Almighty Father, malinis tayo. Dahil wala nakakapunta sa heaven ng kadumihan, ng may malisyoso. Walang napunta sa heaven na ganon. Kaya gagayahin natin ang tatay natin. Kung tinuturing natin tatay si Almighty Father. Mahal na mahal niya tayo, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Iniingatan niya tayo, saan man tayo magpunta. At kaya tinuturuan niya tayo dito, ipinadala niya si Jesus Christ para matuto tayo. Dahil inihanda ni Almighty Father, nakahanda na yung lugar natin in heaven, yung inheritance natin. Thank you, and God loves us all so much.